Hello Shen, ngayong araw na ito ay papunta nga pala kami sa Baden-Württemberg upang umattend ng kasal. Medyo marami kaming dala dyan kasi pagkatapos ng kasal ay pupunta kami ng Switzerland para magbakasyon. 8 oras nga pala ang biyahe at on the way nakakita kami ng gasolinahan at dito na rin kami nag-breakfast. So sa Autobahn or Expressway may mga cafeteria pala or mga fast food dyan na pwedeng kainan ng mga biyahero. So sa loob nito ay may grocery at meron ding mga restaurant na nagsiserve ng pagkain. Actually sa bandang kaliwa ay meron ding McDonald's kaso lang masyado pang maaga kaya hindi pa sila open. Kakaunti pa lang ang tao kasi 8:30 pa lang ito ng umaga. Ito nga pala yung in-order namin, hotdog at tinapay. Mabilis lang kami kumain at bumiyahe na rin kami kaagad. Mahaba-haba din yung binahe namin kasi itong pupunta naming city ay nasa pagitan lamang siya or nasa border siya ng Germany at ng Switzerland. Medyo bulubundukin nga rin dito. Pero kahit malayo yung biyahe, maganda na may mga makikita mong view sa paligid. Katulad na lang dito, may madadaanan ka ring lake. Hindi nga lang kita sa camera pero sobrang ganda talaga nitong place. So, una namin munang ihatid yung kaibigan namin kung saan siya magstay. At sa labas nga ng hotel, may gasolinahan ng mga kuneho. Ang cute! Pagkatapos nga namin mahatid yung kaibigan namin, ay pumunta na rin kami kung saan kami magstay. Itong hotel na ito ay sobrang lapit lang sa venue ng kasal, mga 10 minutes lang na babiyahihin. Alas 5 na nga ng hapon nung makarating kami. Grabe ang haba ng biyahe. So pagpasok mo ay bubungad agad sa yung restaurant. Pero nakakapagtaka lang kasi kahit na isang tao wala kaming nakita o kahit na staff ng restaurant or ng hotel. Medyo may katandaan na rin pala itong hotel. At kung makikita nga ninyo itong green na ito, yan nga pala ang heater nila noong unang panahon. Pero sa ngayon hindi na ginagamit yan. Kaya pala walang sumalubong sa amin kasi na double booking. Sa madalit sabi wala ng lugar para sa amin kaya naghanap ulit kami ng ibang matutuluyan. Mabuti na lang kahit na rush may nahanap pa rin kaming matutuluyan. Medyo malayo na nga lang sa venue ng kasal, mga 20 minutes na biyahe. At ayun nga, finally nakarating na din kami. Maganda rin itong lugar na napuntahan namin kasi tahimik siya. At hotel and restaurant na din pala ito. Kahit matagal na itong hotel na ito, masasabi ko na maganda at maayos pa rin ang facility. Simple lang yung kwarto pero masasabi ko na malinis talaga siya, lalo na yung bathroom. So pagkababa nga namin ng mga gamit namin ay naghanap na kami ng makakainan. Kaliwat kanan maraming mga restaurant at mga hotel na pwedeng tuluyan kasi hiking area itong lugar na ito. Dito lang din kami kumain sa baba ng hotel. Ganito nga palang itsura sa gabi, sobrang tahimik sa paligid. Kinabukasan, ayan na nga, mukhang masungit ang panahon at umulan pa nga sa gabi kaya medyo malamig. Nagsiserve pala sila ng breakfast ting umaga, so nasa sayo na yan kung mag-a-avail ka. Bali 10 euros ang bayad kung kakain ka ng breakfast nila. So unlimited naman na yun at pwede mo nang kainin lahat na nakikita mo dito sa table. At kung gusto mo rin ng kape or ng hot choco, pwede mo lang sabihin din sa waitress at bibigyan ka nila. Ito nga pala yung mga napili namin kainin. Pagkatapos ng breakfast ay nag-asikaso na kami dyan at nagbihis para sa kasal. So sa hair and makeup, sariling sikap lang talaga lahat yan. Hindi man tayo professional pero kahit papaano ay natawid naman natin. Pagkatapos ay bumiyahe na nga rin kami papunta sa kasal. Medyo malapit na nga kaming malate dyan at dinaanan pa namin yung kaibigan namin. Intimate at private talaga yung kasal kaya hindi ako masyadong nakapag-film pero kinasal sila sa munisipyo. Pagkatapos ng kasal ay merong konting snacks na pinipare para sa mga guests. Bago nga kami pumunta sa venue, binigyan kami ng white ribbon at kailangan namin itali yan sa likod ng mga sasakyan na mga ginamit namin. At convoy din ang pagbiyahe papunta sa venue. So ganito pala ang itsura sa labas ng munisipyo. May lake dyan at sa paanan lang talaga siya ng bundok. Napaka-presko din at medyo malamig ang hangin. Pangatlong wedding na pala ito na naatinan ko dito sa Germany. At mostly nagsisimula talaga sila before lunch at natatapos minsan hanggang madaling araw. Minsan nga hanggang 3 AM. After ng kasal ay picture taking para sa bride and groom. At pagkatapos nun ay sabay-sabay kaming bibiyahe papunta sa venue. So ganyan, convoy talaga. Mula sa munisipyo mga 10 minutes din kami bumiyahe at ito na nga yung venue ng kasal. Most likely ay nasa 40 lang nakatao ang mga guests. So family and close friends lang talaga. Pagdating namin sa venue may nakaprepare na small snacks. At pagkatapos ulit ay nag-serve sila ng mga cake pero hindi pa yan yung wedding cake. Meron talagang coffee or tea time. Pagkatapos niyan ay nagpa-activity na sila sa mga guests. So hinati lang una lahat ng guests sa dalawang grupo. At ito na nga yung unang game. I-slide mo lang yung baso ng beer. Dapat hindi siya mahulog sa kabilang dulo ng table. At pagdating sa dulo may corresponding score na nakalagay doon. Kung saan tatapat yung baso mo ay yun ang magiging score mo.
So ito naman yung pangalawang laro. Maglalagari sila ng 2 portion mula sa puno, tapos iwiwi ng bawat grupo kung saan sa dalawa ang pinakamalapit sa 1 kilo. Ito naman yung pangatlong laro, pauntian ng attempts sa pagpapalubog ng pako. Ito naman yung pang-4 na laro, pataasan ng score sa pagbabato ng ping-pong balls. Ito na ating pinakamahirap sa part ng mga games. Mababa lang talaga yung score na nakuha ko dito. In fairness naman sa mga ideas nila sa games, sobrang enjoy talaga. At ito na nga yung pinakahuling nilaro namin, yung Jenga. First time ko lang makapaglaro ng ganito kalaking Jenga. Grabe, kapag nahulugan ka ng isang Jenga sa paa, siguradong patay ang kuko mo. Sakto nagtanggal na ako ng heels kasi sobrang sakit na talaga ng paa ko. At sa wakas natapos din namin. Pagkatapos namin maglaro ay nag-dinner na din. Buffet pala ito at itong mga kinuha kong pagkain at sobrang sarap talaga lahat. 1 hour after dinner ay hiniwan na nila yung wedding cake at ito nga pala yung kinuha ko. Napakasarap ng cake. Pagkatapos ay hinagis na rin yung bouquet ng bride. Tapos after nyan ay sayawan na. Sobrang saya talaga sa part na to kasi lahat ng tao, lahat ng mga guests ay sobrang game talaga. Kahit hindi ka marunong sumayaw, mapapasayaw ka talaga. Kasi kapag makikita nilang nakaupo ka, hilaan ka talaga nila sa dance floor. Kahit yung bride and groom, sumayaw din, hindi lang sa kanilang dalawa pero nakisayaw din talaga sila sa mga guests nila. Alas 12 na nga ito ng hating gabi pero lahat ng bisita ay mataas pa rin ang energy. Ito pala isang bagay na na-appreciate ko dito kapag may party, na kapag sinabi na ang party ay hanggang alas 3 ng umaga, hindi talaga uwi ang mga guests. At mostly, may mga umuwi din pero yun yung may mga pamilya, may mga anak na maliliit pa or kaya naman yung mga matatanda talaga na hindi na kayang magpuyat. At habang lumalalim nga ang gabi, ang mga male guests, hindi na sila nahihiyang sumayaw kasi may amats na. Ang saya talaga ng party. Yung groom pala ay German at yung bride naman ay Spanish. Ako lang talaga yung naliligaw na Asian dito. Pero ang saya pa din kasi hindi ko naman naramdaman na kakaiba ako sa kanila. At kahit na magkakaiba man kami ng lingwahe, pinipilit pa rin nilang makipag-usap sa akin. Yung team pala namin ang nanalo sa games. Thank you for watching!